kami po ay magkakarga ng ating R22 at nakahanda na po. Ito po ay gumamit kami ng improvised na vacuum pump. Ang ginamit natin ay pang-rep at kinabit natin ang high side sa low side. So ito po ay naka-vacuum na, naka-30 inches of mercury na tayo at yung high side natin pumunta na sa stopper. So ibig sabihin, naka-full vacuum na tayo, kaya ready na tayo na magkarga ng refrigerant. So papatayin ko na. At papatanggalin na natin ito. Patayin na natin. At ilalagay natin dito sa ating R22. Then, magpaparking tayo para lang sa ganun na walang hangin. Sabay isa ka. So, buksan na natin yung ating refrigerant. So, mag-i-initial charging tayo dito ng at least 50 PSI. Okay, hinay-hinay lang. Okay, so nasa 50 na tayo. So 5 minutes, at the same time, leak test na tayo. So nagkataon lang, wala kaming nakahanda na joy dito na sabon. Leak test sa lahat ng dugtungan, sa lahat ng ating hinihinang na access valve. I-double check na natin hanggang gauge manifold, lagyan na natin ng sabon, check natin. So after 5 minutes, okay na, ipapatakbuhin natin yung urine natin, bababa na yung gauge natin. So tapos doon na tayo magdadagdag. Okay, so i-on na natin ito. So pan. Load. So, pansin niyo ay bumaba na yung ating pins natin. Pero nasa araw mga 20 Hg. So, kulang pa tayo ng refrigerant. At i-monitor natin dito yung ating kadugtong ng capillary na kapag nag-yelo at bigla nawala, ibig sabihin din na tayo. So, i-monitor din natin yung ating amperahe. Ang nakasulat dito ay mga around 4.8. So, i-monitor natin. So, meron tayo nakukuha 2.3 ampere. So, magdagdag na tayo ng refrigerant. Then, matan. Dagdag tayo. So, nag-reading na tayo ng 2.8. At ito yung kadugtong ng ating capillary na hihintay natin mag-yelo. Yan yung malamig na. So, nasa mga around 8 PSI pa lang tayo. Ayan na, nagsisimula na mag-build up yung ating yelo. Na ibig sabihin, kulang pa tayo ng refrigerant. Pag nawala yan, automatic. So, ayun na ang karga natin. So, sa mga baguhan na technician, ito lang po ang inyong titignan. Pag nawala yan,
pwede na tayong huminto. Kung magdadagdag tayo, konti na lang, babase naman tayo sa after rating ng ating compressor o ng ating system unit. Sa dagdag, so meron na tayong mga around 2.6. Nararamdaman mo na yung lamig dito sa harapan. Hintayin na lang natin mawala yung yelo na yan, na ibig sabihin ay na kapag charge na tayo ng maayos sa ating system unit. Ampere. Dagdag ulit. Paubos na yung ating refrigerant, kaya tinataon ko na. Kaya napapansin nyo, doon sa pinakataas ay nawawala na yung yelo. So, hintayin natin mag-circulate. So, 3.2. 3.1. Ramdam na ramdam ko na yung ating lamig dito. Kaya pwede na natin yung nagamit. So, nalulusong na yung yelo natin. So, nasa 3.4 na tayo. Ayun, eksakto. So, 3.4. Pwede pa natin dagdagan yan dahil ang nakasulat dito ay 4.8, 4.6. Pagbasa na, kung lang. Ayan. 4.5. Hindi naman natin eksaktong susundin yan dahil yung ating lamig ay okay na, at the same time wala na yung yelo dun sa kabuntok ng capillary. So, okay po, so tingnan po natin maigay na wala na yung yelo, ibig sabihin good na tayo. Ang kampirahin natin around na 3.5, 3.6. So, papatayin na po natin. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. So, mag-ingat po tayo lagi-lagi. Thank you po sa inyo lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.